Good afternoon from Gateway Mall 2. Kasama po natin ang nagbabalik muling nalirelinquish ang role bilang head coach ng Philippine National Team, the returning Coach Amat Canlas. Coach, magandang hapon. Welcome to Sports Corner. Yes, magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pag-invite mo sa akin sa page mo. Una sa lahat, nice to see you back sa inyong, paborito mong posisyon, ang pagiging head coach ng national team. Although hindi pa approved ng PSC sa ngayon yung pagkakatalaga ninyo ng PFA bilang bagong head coach. It is an old role pero new opportunities, new challenges for you. Gaano ba ka-excited ng isang Coach Amat na muling mamunuan ang ating national team? So of course, excited ako kasi mas marami nang nagpe-fencing ngayon, mas maraming new talents at mas ganado sa competition kasi talagang lahat ngayon ng competition is nasa mall na. So tapos marami ring international. So talagang excited ako na makabalik. At of course, may pressure din kasi yung pagbalik ko is SEA Games year. So ito agad yung paghahanda namin ngayong taon at December to mangyayari. And this is the priority tournament. That's aside nga po the World Championships na nakalinya ngayon. Kaya nga meron tayong 5 leg ng ating Philippine Fencing Association senior qualifiers to determine yung magiging lineup natin. And this is the first leg which is happening nga dito sa Gateway Mall 2. Kahapon, ang mga babae ang nagpasiklaban na yun. Lalaki naman ang mga nagpasiklaban na yun, mga babae naman. So, tell us more about dito sa 5 leg na qualifiers ng PFA. Well, itong selection na to, very important to sa kanila kasi 5 lang to. So talagang dikdikan ng laban, talagang lahat gusto makapasok sa SEA Games, makapag-represent ng national team para sa Southeast Asian Games. So talagang mahigpit to. So ang susunod na leg, ang second leg is March 15-16 which is gagawin naman sa Alabang Town Center. So yun yung second leg. So yung third leg, fourth leg, and fifth leg. Fifth leg is Ormoc. Ormoc. Pero sa third and fourth will be Pasig, no? Yes. Sa Rizal Memorial. Rizal Memorial and then sa Pasig. Yes. So, magkaibang locations na naman na itong location. And yung mga mananalo, yung makakukuha na mas maraming putos, which is automatically makakukuha nila ang slot para dito sa Olympics based sa inyong mga pronouncements with the PFA, sir. Yeah, tama. Lahat ng magta-top 4, yung mag-overall ranking sa after 5 legs, yun yung maseselect sa kung sino yung pupunta ng SEA Games. Of course, meron din naman kaming mga PhilAms na dadating to challenge them. Kasama sila doon sa masiselect din kung mapapatunayan talaga nila, ma-justify nila na karapat dapat silang maselect para sa Team Philippines na bubuuin namin para sa SEA Games sa Thailand. And Coach Amat, yung ating star prodigy ninyo, the Paris Olympiad Sam Cavantan, will still be included in the Olympics kasi based sa article ng Tribune, sa August pa raw training muli from Paris surgery. So, is it kasama na si Sam automatically dito sa lineup natin for SEA Games? Oh, yes. Automatically talagang kasama siya kasi hindi mo siya pwede dahil nasa elite roster siya ng PSC. So nakahiwalay na talaga siya lahat ng Olympian. So ang mga pupuntahan niya lang of course yung mga competitions na ginawa namin para sa kanya sa FIE kasi Olympic talaga ang target. Pero of course, pasok pa rin siya dun sa lineup para sa SEA Games. And of course, looking forward sa mga competitions natin, SEA Games, World Championships, ano siguro ang magiging main goal ninyo with the wards na they will train harder para dito sa mga iba't ibang mga competitions sa naka-lineup po para dito sa ating competition na yun? Well, itong mga competition na dadating, World Championship, Asian Championship, part ito ng performance na titignan para sa pag-select sa kanila, especially sa individual. Hindi yung, di ba, number 1 ka nga rito, pero yung performance mo sa international, pag hindi maganda, magre-reflect din sa iyo yan. So, para sa individual to So, of course, dapat yung mga pupuntahan namin doon, magpe-perform din sila. Importante yun.
Okay, lastly, we have also some youth ranking tournaments at of course, dominante din yung Canlas Fencing at yung UE, which is served also as a tryout na rin for the UAAP, which is happening within this month or sa March yata. So, paano mo i-assess ang performance nitong Canlas Fencing in those tournaments na ng TFA, sir? Well, kasi yung Canlas Fencing naman, pag mag-training sila, para rin silang national team. Everyday nagte-training yan, everyday tinututukan ng coach yan, so the same. So ngayon, marami namang mga junior, mga cadet na from Canlas na nagka-qualify sa training pool. So nakaka-training na rin sila sa national team, kasama na rin sila, part na rin sila ng training pool ng PFA. So yun, naging magandang advantage yun kasi nga sa ultra na rin sila nagtitraining. Di ba talaga pagkaramdam kapag ang coach ninyo ay isang national ed coach na rin, syempre. At ed mentor na rin ng ilan sa mga... Kasi may vision, yung vision ng coach. Yan talaga ang goal ninyo, magkaroon ng vision to produce more Olympians nga sa inarap. Okay, Coach Amat, ang inyong mensahe na lang sa Philippine Fencing community, and of course, imbitahan nyo sila sa mga upcoming events ng PFA. And salamat po muna sa mga taga-support nila. Yes, first of all, maraming salamat sa fencing community sa patuloy na pagsuporta nyo sa minamahal nating sport, lalo na sa mga anak nyo. So tuloy-tuloy lang po, dapat consistent po tayo sa pagsali. Kung talagang may goal at may dream naman talaga yung mga bata. So suportahan lang po natin. Yun ang pinaka number one, especially sa youth, ang support ng parents para maging successful yung bata. So yun lang po. So maraming salamat sa lahat at enjoy sa mga darating na competition. And with that, Coach Amat, thank you so much for joining us today and looking forward to see you sa mga upcoming tournaments ng PFA. Good luck with that, and of course, good luck also to your brand new head coaching job. God bless, maraming salamat. Thank you.